Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Sa gitna ng marangyang piging, isang traidor ang nagtatago sa likod ng matamis ng ngiti. Habang ako'y nagpapakasakit para sa kaligtasan niya, isang sampal ng kawalang hiyaan ang isinalubong nila sa akin. Pero hindi ako susuko. Isang hamon ang itataya ko para ibagsak ang reyna ng kasinungalingan. Sino ang mananaig kapag ang katotohanan ay mas masakit pa sa lason? Handa ka na bang masaktan, lumaban, at muling bumangon? Ang kapal ng mukha mong hawakan iyan, baka nakakalimutan mong isa ka lang utusan. Isang hamak na katulong na pilit isinisiksik ang sarili sa lugar na hindi para sa kanya. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng bawat butil ng pagkaing yan? Mas mahal pa yan sa buhay mo at sa bulok mong pamilya sa probinsya. Ang bawat salitang binitiwang yon ni Victoria ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong ballroom ng mansyong Whitmore. Sa gitna ng marangyang piging ng kanilang engagement, ang lahat ng mata, mga matang puno ng panghuhusga at pagkasuklam, ay nakatuon kay Annie. Nakatayo ang dalaga sa gitna ng silid. Nanginginig ang mga kamay habang nakatingin sa sahig kung saan nagkalat ang pira-pirasong porselana at ang ulam na isda na kaniyang sadyang itinabig mula sa kamay ni Ethan. Wala siyang narinig na ingay kundi ang sarili niyang mabilis na tibok ng puso. Kaninang umaga lamang, ang mga kamay na ito ay namamanhid sa lamig ng tubig habang naglalaban ng tambak na damit. Umaasang ang kakarampot na sahod ay sasapat para sa gamot ng kanyang inang may sakit. At ngayon, ang mga kamay ring ito ang nagligtas sa lalaking nasa harap niya. Ngunit sa halip na pasasalamat, ang tanging natanggap niya ay ang nanunuot na galit mula sa lahat. Tumingin si Annie kay Ethan, ang lalaking pinagsisilbihan niya ng may katapatan sa loob ng 2 taon. Umaasa siyang makakakita ng kahit kaunting pag-unawa sa mga mata nito. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang tila yelong lamig ng titig ng bilyonaryo. Hindi gumalaw si Ethan, na natiling matikas ang tayo nito sa kabila ng dumi sa kanyang mamahaling tuksido habang ang kanyang panga ay mahigpit na nakatikom. "Ethan, mahal, tignan mo ang ginawa niya." Patuloy ang matinis na boses ni Victoria. Ang kanyang mukha na kanina ay tila anghel ay puno na ngayon ng lason. "Sinasadya niya ito para mapansin mo. Nakita ko siyang umaaligid sa kusina kanina. Marahil ay may kung anong balak na masama. Siguro ay baliw na ang babaeng ito." Dahan-dahang itinaas ni Annie ang kaniyang tingin. Pilit nilulunok ang bara sa kaniyang lalamunan na tila isang malaking bato. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing nakita niya si Victoria na may itinapon na kung anong pulbos sa pagkaing yon. Gusto niyang sabihing ang babaeng balak pakasalan ni Ethan ay ang mismong taong gustong pumatay sa kanya. Ngunit sa bawat pagbuka ng kaniyang bibig, tanging ang hangin lamang ang lumalabas. Ang kaniyang boses ay tila ninakaw ng matinding takot at ng katotohanang siya ay walang laban sa kapangyarihan ng mga taong nasa harap niya. Ramdam ni Annie ang hapdi sa kaniyang pisngi kung saan dapo ang huling sampal ni Victoria bago pa man dumating si Ethan. Ang kaniyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang luha, ngunit pinilit niyang huwag itong hayaang pumatak, hindi sa harap ng mga taong ito. Ang kaniyang mga daliri ay mariing nakabaon sa kaniyang palad. Sapat na upang makaramdam ng pisikal na sakit na kahit papaano ay nagpapamanhid sa mas masakit na emosyong dumudurog sa kaniyang pagkatao. Ang bawat marangyang dekorasyon sa silid, ang mga kumukutitap na chandelier, at ang amoy ng mamahaling pabango ay biglang naging nakakasuka para sa kanya. Sa isang iglap, ang mansyong itinuring niyang tahanan ay naging isang madilim na kulungan. Lumapit si Ethan ng isang hakbang. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila hatol ng kamatayan para kay Annie. Tumigil ang mundo nang humarap ito sa kanya. Ang mukha nito ay walang bakas ng kahit anong emosyon. "Bakit, Annie?"
Ang boses nito ay mahina, ngunit punong-puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Bakit mo sinisira ang gabing ito para sa amin? Tumingin si Annie nang diretso sa mga mata ni Ethan. Ang kaniyang puso ay nagdurugo sa bawat pintig. Sa kaniyang isip, bumalik ang imahe ng kaniyang ina na naghihintay sa kanilang maliit na dampa, umaasa sa kaniya. Bakit nga ba? Bakit niya itinaya ang lahat? Ang kaniyang trabaho, ang kaniyang kaligtasan, ang kaniyang dangal, para sa isang lalaking kahit kailan ay hindi siya nakita bilang isang tao. Handa akong maging masama sa inyong paningin, sir. Ang kaniyang boses ay sa wakas ay lumabas, basag at puno ng pait. Dahil mas pipiliin ko pang kamuhian ninyo ako habang kayo ay humihinga, kaysa mahalin ninyo ang isang taong ang tanging hangad ay makita kayong nakahiga sa loob ng kabaong. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom matapos ang kaniyang pahayag. Ang mga mata ni Victoria ay lumaki sa gulat at takot, habang ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan na tila mga bubuyog. Ngunit ang tanging mahalaga kay Annie ay ang reaksyon ni Ethan na ngayon ay tila may kung anong pagdududa na kumislap sa kaniyang mga mata sa loob ng isang saglit. Ngunit bago pa man makapagsalita si Ethan, muling sumigaw si Victoria, "Wala kang basihan! Sinungaling ka! Ethan, huwag kang maniniwala sa basurang yan. Guards, ilabas ang babaeng yan. Ngayon din." Habang hinahawakan si Annie ng mga armadong lalaki sa kaniyang dalawang braso, hindi siya lumaban. Hinayaan niyang kaladkarin siya palabas ng pinto. Ang kaniyang mga paa ay nagsasayad sa malamig na marmol. Sa huling pagkakataon, lumingon siya kay Ethan. Ang kaniyang mga mata ay nagsasabi ng isang katotohanang hindi kayang bigkasin ng kaniyang mga labi. Naiiwan ang tanong na tila isang multo na lulutang-lutang sa marangyang silid. Hanggang kailan mananatiling bulag ang isang tao sa lason na inihahain sa harap niya, kung ang kaisa-isang taong nagsasabi ng totoo ay ang taong itinuturing niyang walang halaga. Ang bawat patak ng ulan sa aking balat ay tila mga karayom na tumutusok sa aking pagkatao, ngunit wala itong hihigit pa sa hapdi ng katotohanang uuwi akong walang bitbit, kundi ang aking nadurog na dangal. Naglalakad si Annie sa maputik na eskinita patungo sa kanilang maliit na dampa. Ang kaniyang mamahaling uniforme na punong-puno ng putik ay nagsisilbing paalaala ng kaniyang marahas na pagkakatalsik mula sa mansyon. Ang dilim ng gabi ay tila nakikiramay sa kaniyang nararamdaman, habang ang tanging liwanag na kaniyang sinusundan ay ang aandap-andap na ilaw mula sa mga poste ng kuryente na tila anumang sandali ay bibigay na rin. Habang papalapit siya sa kanilang bahay, narinig niya ang pamilyar na bulungan ng mga kapitbahay na kahit malalim na ang gabi ay tila naghihintay ng kaniyang pagkabigo. Si Aling Rosa, ang tsismosa ng kanilang barangay, ay nakadungaw sa bintana habang may hawak na pamaypay. Ayan na pala ang paboritong katulong ng mga Whitmore, wika ni Aling Rosa na may halong pait at pangungutya sa kaniyang boses. Bakit tila basang sisiw ka na ngayon, Annie? Akala ko ba ay ikaw na ang susunod na magiging reyna sa mansyong yon? O baka naman natauhan na sila at na lamang isa ka lang hamak na ambisyosa? Hindi lumingon si Annie. Itinuon niya ang kaniyang pansin sa kaniyang mga paa. Pilit binibilisan ang lakad kahit na ang kaniyang mga binti ay tila gawa sa tingga sa sobrang pagod. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay tila dagdag na bigat sa krus na kaniyang dinadala. Paano niya sasabihin sa kaniyang nanay na wala na siyang trabaho? Paano niya maipaliliwanag na ang perang inaasahan para sa maintenance na gamot nito ay naglaho na parang bula? Pagpasok niya sa loob ng kanilang dampa, ang amoy ng langis na panpahid at luma nilang kagamitan ang sumalubong sa kanya. Sa isang sulok, nakahiga si Nanay Elena sa isang manipis na banig. Ang kaniyang katawan ay tila buto at balat na lamang dahil sa matagal na pagkakasakit. Ang bawat paghinga nito
ay may kasamang huni na tila isang sirang plaka. Isang tunog na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Annie dahil sa takot. Annie? Anak? Ikaw na ba yan? Mahinang tawag ni Nanay Elena. Ang kaniyang boses ay tila isang bulong na halos hindi marinig sa katahimikan ng gabi. Lumapit si Annie at lumuhod sa tabi ng kaniyang ina. Hinawakan niya ang tuyot na kamay nito at idiniit sa kaniyang pisngi. Oo po, Nay. Narito na po ako. Pasensya na po at medyo ginabi ako ng uwi. Bakit basang-basa ka, anak? At bakit tila galing ka sa isang digmaan? Tanong ng matanda habang pilit na idinidilat ang kaniyang malabong mga mata upang tignan ang kalagayan ng anak. Pinilit ni Annie na ngumiti, kahit na ang kaniyang mga labi ay nanginginig. Wala po ito, Nay. Nagkaroon lang po ng kaunting aberya sa party. Pero huwag po kayong mag-alala. Ang mahalaga ay narito na ako. Kinuha ni Annie ang kanyang pitaka mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Binuksan niya ito at tinignan ang huling 500 pisong natira sa kanyang sahod noong nakaraang buwan. Ito na lamang ang pag-asa nila para sa pagkain sa susunod na mga araw at lalong-lalo na para sa gamot na kailangang inumin ni Nanay Elena bago matapos ang linggo. Ang bawat pag-ubo ni Nanay Elena ay tila isang kutsilyong humihiwa sa dibdib ni Annie. Naalala niya ang marangyang hapagkainan sa mansyon, ang mga pagkaing itinapon lamang dahil sa galit ni Victoria, at ang alak na mas mahal pa sa isang buwang gamot ng kanyang ina. Isang matinding pait ang lumamon sa kanyang puso. Bakit ang mundo ay napakadamot sa mga taong wala namang ibang hangad, kundi ang mabuhay ng marangal? Habang inaayos ni Annie ang kumot ng kanyang ina, biglang naging mabilis at tila kinakapos ang paghinga ni Nanay Elena. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang mukha ay namutla ng husto. Tila nawawalan ng kulay ang huling bakas ng buhay sa kanyang katawan. Nay! Nanay! Anong nangyayari? Sigaw ni Annie habang pilit na pinatatahan ang kanyang ina. Huminga kayo ng malalim, Nay. Please, huwag niyo akong iwan. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng kawayang mesa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa takot na baka ito ay mula sa ospital o tungkol sa kanyang trabaho, mabilis niya itong sinagot. Hello? Sino ito? Tanong ni Annie. Ang kanyang boses ay puno ng luha at takot. Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na malamig at puno ng pananakot. Akala mo ba ay matatapos ang lahat sa pagkakatalsik mo sa mansyon, Annie? Hindi mo pa kilala kung sino ang kinalaban mo. Sa loob ng 3 oras, kailangang lisanin niyo ang lugar na yan. Kung ayaw mong makita ang iyong ina na wala ng hininga sa gitna ng kalsada. Nanlamig ang buong katawan ni Annie. Ang telepono ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Kasabay nito, ang biglang pagtahimik ng paghinga ni Nanay Elena na tila tuluyan ng sumuko sa hirap. Nanay, gumising kayo! Nanay! Ang kanyang pagsigaw ay tila nilamon ng katahimikan ng gabi. Habang ang ulan sa labas ay lalong lumakas, tila pilit na ibinabaon ang huling pag-asa ng isang anak sa putik ng kawalang katiyakan. Ang pinakamahirap na luhod ay hindi sa harap ng dambana ng Diyos, kundi sa harap ng taong walang puso, bit-bit ang huling piraso ng iyong dangal na nakahandang isakripisyo para sa buhay ng mahal sa buhay. Nakatayo si Annie sa harap ng dambuhalang gate ng mansyong Whitmore. Ang bakal na pintuan ay tila isang pader na naghihiwalay sa kaniyang mundong puno ng dusa at sa mundong puno ng ginto. Ang ulan ay hindi tumitigil sa pagbuhos. Tila nakikipagpaligsahan sa mga luhang kanina, padumadaloy sa kaniyang mga pisngi. Hawak niya sa kaniyang nanginginig na kamay ang isang piraso ng papel, ang hospital bill na nagkakahalaga ng 50,000 piso. Isang halagang katumbas ng buhay ng kanyang nanay, ngunit katumbas din ng kanyang huling dignidad. Umalis ka na rito, Annie.
Huwag mo nang hintaying tawagin pa namin ng pulis. Wika ng gwardyang si Mang Berting. Ang boses nito ay puno ng awa, ngunit walang magawa dahil sa takot na mawalan ng trabaho. Mang Berting, parang awa nyo na. Kahit makausap ko lang si Sir Ethan o si Lola Remedios, naghihingalo po ang nanay ko. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng panggastos. Pagsusumamo ni Annie, ang kaniyang boses ay nanginginig sa lamig at sa matinding desperasyon. Bumukas ang malaking pintuan at isang kulay pilak na sasakyan ang dahan-dahang lumabas. Ngunit sa halip na magpatuloy, huminto ito sa harap mismo ni Annie. Bumaba ang salamin ng bintana at lumitaw ang mukha ni Victoria na tila isang reynang nakatingin sa isang mantsa sa kalsada. "Look who's back!" Panggungot yan ni Victoria. Ang kaniyang labi ay nakakurba sa isang mapait na ngiti habang pinaglalaruan ang kaniyang mamahaling singsing. Akala ko ba ay matapang ka? Akala ko ba ay kaya mong panindigan ang mga kasinungalingan mo? Bakit ngayon ay nakabuntot-buntot ka na parang asong naghahanap ng pagkain? Ma'am Victoria, pasensya na po sa nagawa ko noong nakaraang gabi. Nagmamakaawa po ako. Kailangan ko lang po ng tulong para sa nanay ko. Wika ni Annie habang dahan-dahang lumuluhod sa basang semento. Ang lamig ng putik ay gumapang sa kanyang mga tuhod, ngunit hindi niya ito pinansin. Lumabas si Victoria mula sa sasakyan. Ang kanyang mamahaling sapatos ay tumapak sa putikan malapit sa kamay ni Annie. "Gusto mo ng pera? Sige po, nabibigyan kita. Pero kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka pang tawaging utusan sa pamamahay na ito. Tignan mo ang duming iniwan ng sasakyan ko sa tapat ng gate. Linisin mo yan. Gamitin mo ang iyong mga kamay o ang iyong damit. Kapag nakita kong kuminang ang sahig na yan, pag-iisipan ko kung bibigyan kita ng kahit barya." Ang bawat salita ni Victoria ay tila isang latay sa likod ni Annie. Tumingin si Annie sa kaniyang paligid. Ang putik ay makapal at ang ulan ay patuloy na nagpapadumi sa semento. Ngunit sa kaniyang isip, nakita niya ang mukha ng kaniyang nanay na hirap huminga sa ospital. Wala siyang pagpipilian. Dahan-dahang hinubad ni Annie ang kaniyang lumang jacket at ginamit itong pamunas sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay naging marumi. Ang kanyang mukha ay napuno ng tilamsik ng tubig kanal, ngunit patuloy siya sa pagkuskos. Ang bawat hagod niya ay may kasamang hikbi na pilit niyang pinipigilan. "Ayan, mas bagay sa iyo ang ganyang posisyon, Annie. Nakayuko at nasa ilalim ng aking mga paa." Tawa ni Victoria. Isang tunog na mas masahol pa sa kulog ng langit. Habang abala si Annie sa kanyang mapait na gawain, isang panibagong sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa driveway. Ang liwanag ng headlight nito ay tumama ng diretso sa kanyang bulto na nakasubsob sa putikan. Huminto ang sasakyan at bumukas ang pinto. Lumabas si Ethan. Ang kanyang mukha ay nababalot ng pagkabigla habang nakatingin sa tagpong nasa harap niya. Nakita niya ang kanyang dating pinagkakatiwalaang katulong, ang babaeng nagsabing iniligtas ang kanyang buhay, na ngayon ay tila isang hayop na pinahihirapan sa ilalim ng ulan. "Anong nangyayari rito?" Ang malamig na tanong ni Ethan. Ang kanyang titig ay lumipat mula kay Victoria patungo kay Annie na hindi man lang makatingala dahil sa matinding kahihiyan. "Ethan, mahal, buti at dumating ka." Mabilis na pagbabago ng tono ni Victoria. Ang kaniyang boses ay naging malambing at tila nag-aalala. Itong si Annie, pilit na nanggugulo rito. Pinapaalis ko na siya pero ayaw niyang makinig. Sinabi ko na lang na linisin niya ang dumi niya para kahit papaano ay maging kapaki-pakinabang siya. Hindi sumagot si Ethan. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit kay Annie. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa basang semento ay tila nagpapatigil sa bawat pintig ng puso ni Annie. Nang makarating siya sa harap ng dalaga, huminto siya. Nakita ni Ethan ang isang maliit na piraso ng tela na nakasabit sa bulsa ni Annie, isang lumang panyo.
na may burda ng pangalan ng nanay nito. Ito ang panyong ginamit ni Annie para punasan ang pawis ni Ethan noong nakaraang taon nang magkasakit siya ng trangkaso. Tumayo ka dyan, Annie. Utos ni Ethan. Ang kanyang boses ay hindi mabasa kung galit o may ibang kahulugan. Ngunit bago pa makatayo si Annie, isang tawag ang narinig mula sa kanyang cellphone na nasa bulsa ng kanyang basang pantalon. Dahil sa pagmamadali, nasagot niya ito at nailakas ang volume. Loudspeaker. Miss Annie? Ito po ang mula sa St. Jude Hospital. Kung hindi niyo po mababayaran ang deposit sa loob ng susunod na 30 minuto, mapipilitan kaming ilabas ang pasyente sa ICU. Kritikal na po ang kalagayan ng nanay niyo. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing bigat ng semento. Ang tanging naririnig na lamang ay ang patak ng ulan at ang mabilis na paghinga ni Annie. Tumingin si Annie kay Ethan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at huling hininga ng pag-asa. Sir Ethan, please! Bago pa makapagsalita si Ethan, lumingon siya kay Victoria na ngayon ay bakas ang kaba sa mukha. Isang misteryosong sulyap ang ibinigay ni Ethan sa kaniyang fiancé bago muling ibinaling ang tingin sa duguang mga daliri ni Annie. Sumakay ka sa kotse. Ang maikling utos ni Ethan na nagpatahimik maging sa ulan. Sa loob ng kotseng iyon, ang amoy ng mamahaling balat ng mga upuan ay tila sumasakal sa aking hininga dahil alam kong ang amoy ng gamot at kamatayan ay kasalukuyang bumabalot sa aking ina sa ospital. Hindi lumingon si Ethan habang mabilis na pinapatakbo ang sasakyan, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, sapat na upang mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Sa tabi niya, si Annie ay nakaupo sa gilid, pilit na hindi idinidikit ang kanyang maruming katawan sa malinis na upuan. Ang kanyang mga luha ay tuyo na, ngunit ang kanyang mga mata ay tila mga balon ng walang hanggang pait. Ipinabayad ko na ang deposito sa ospital. Ang maikling wika ni Ethan, ang kanyang boses ay tila isang utos na walang puwang para sa pagtanggi. Huwag kang mag-isip ng anuman. Gawin mo ito para sa iyong ina. Salamat po, sir. Hindi ko po alam kung paano kayo mababayaran. Bulong ni Annie, ang kanyang boses ay halos mapatid dahil sa labis na emosyon. Huwag mo akong pasalamatan. Binabayaran ko lamang ang pag-aalinlangang nararamdaman ko mula noong gabing iyon. Tugon ni Ethan bago muling bumalik ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Pagdating nila sa mansyon, hindi sila sa gate pumasok kundi sa likurang bahagi kung saan matatagpuan ang hardin. Doon, sa gitna ng mga halamang maingat na inaalagaan, ay nakatayo ang isang matandang babae na may suot na puting silk na duster. Siya si Lola Remedios, ang lola ni Ethan at ang tunay na haligigang tahanang Whitmore. Ethan, sino ang batang iyan? Tanong ni Lola Remedios. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng awtoridad. Bago pa makapagsalita si Ethan, dahan-dahang lumapit si Annie. Kahit na siya ay basang-basa at puno ng putik, yumuko siya at kinuha ang kamay ng matanda upang magmano. Ang kanyang malamig na noo ay dumampi sa kulubot ngunit mainit na kamay ni Lola Remedios. Isang simpleng kilos ng paggalang na tila nagpapatigil sa mundo sa loob ng ilang sandali. Si Annie po ito, Lola, ang katulong na tinalikuran natin noong nakaraang gabi. Paliwanag ni Ethan. Tiningnan ni Lola Remedios si Annie nang may malalim na pagsusuri. Nakita niya ang mga sugat sa tuhod ng dalaga at ang pagod sa mga mata nito. Sa isang iglap, tila nakita ng matanda ang kanyang sarili noong kanyang kabataan. Isang babaeng lumalaban sa agos ng buhay. Halika rito, iha. Wika ni Lola Remedios habang kinukuha ang kanyang sariling shawl at ipinapatong sa nanginginig na balikat ni Annie. Walang sino man ang dapat tratuhin ng ganito sa ilalim ng aking bubong, maging bilyonaryo man o utusan. Eksakto namang pumasok si Victoria sa hardin. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at inggit. Lola,
Huwag kayong magpalinlang sa drama ng babaeng yan. Magnanakaw siya at sinubukan niyang saktan si Ethan. Tumahimik ka, Victoria. Ang mabilis na putol ni Lola Remedios. Nakikita ko ang katotohanan sa mga mata ng batang ito. Isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita sa'yo. Mula ngayon, si Annie ay mananatili rito sa ilalim ng aking pangangalaga. At kung may sino mang magtatangkang saktan siya, ay kailangan muna akong harapin. Pinaalis ni Lola Remedios si Victoria at inutusan ng ibang mga katulong na ihanda ang isang silid para kay Annie malapit sa kanyang sariling kwarto. Habang inaalalayan si Annie papasok, dumaan sila sa pasilyo patungo sa kusina. Sa isang madilim na sulok, malapit sa pintuan ng silid ni Victoria, nakita ni Annie ang isang maliit na bote ng gamot na tila mabilis na itinapon sa basurahan. Dahil sa kuryosidad at kaba, mabilis na dinampot ni Annie ang bote nang walang nakakakita. Nang basahin niya ang label, ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ito gamot para sa sakit sa puso o bitamina. Ito ay isang uri ng sedative na ipinagbabawal kung walang reseta. At ang tatak nito ay pamilyar sa kanya. Ito ang parehong tatak na nakita niya sa supot na hawak ni Victoria noong gabi ng engagement party. Nang gabi ring iyon, habang ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan, naglalakad si Annie patungo sa kusina upang kumuha ng mainit na tubig para kay Lola Remedios. Ngunit bago siya makarating, narinig niya ang isang pabulong na pag-uusap mula sa likod ng pintuan ng library. "Huwag kang mag-alala, malapit na siyang mawala sa landas natin." Boses yun ni Victoria. Ngunit ang kaniyang tono ay tila nakikipag-usap sa isang taong hindi kabilang sa pamilya. Ang lason ay dahan-dahang kumakalat. At ang matandang Remedios, isasama natin siya sa kabaong ni Ethan. Nabitawan ni Annie ang basong hawak niya. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog sa sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng katahimikan. Tila ba ang bawat pintig ng aking puso ay naging isang babala na walang sino mang nais makinig, habang ang taong nais kong iligtas ay dahan-dahang kinakain ng dilim na nakangiti sa kanyang harapan. Ang tunog ng pagkabasag ng baso ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, tila isang pagsabog na nagpatigil sa hininga ni Annie. Mabilis siyang umurong at nagtago sa likod ng isang malaking florera sa madilim na sulok. Ang kaniyang likod ay idiniit niya sa malamig na pader habang ang kaniyang mga kamay ay nakatakip sa kaniyang sariling bibig upang pigilan ang anumang tunog ng paghinga. Bumukas ang pinto ng library at lumabas si Victoria. Ang kaniyang muka ay puno ng hinala habang nililibot ng kaniyang paningin ang paligid. Ang bawat dapo ng kaniyang matutulis na takong sa sahig ay tila isang babala ng panganib. "Sino ang nariyan?" Ang matalim na tanong ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng poot. Nang makita ang basag na bubog sa sahig, lalong naging madilim ang kanyang mukha. "Alam kong narito ka, Annie. Huwag kang magtago," na parang daga. Ngunit bago pa makalapit si Victoria sa pinagtataguan ni Annie, lumabas si Ethan mula sa kabilang silid. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay tila nababalot ng ulap. "Victoria, anong ingay iyon?" Mahinang tanong ni Ethan. Ang kanyang boses ay tila kulang sa lakas. "Wala ito, mahal. Isang pusa lang siguro ang nakabasag ng baso." Mabilis na sagot ni Victoria. Ang kanyang tono ay biglang naging malambing habang inaalalayan si Ethan. "Halika na. Kailangan mo nang magpahinga. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo." Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Annie ang panginginig ng mga kamay ni Ethan habang nakahawak ito sa braso ni Victoria. Isang matinding kaba ang lumamon sa puso ni Annie. Ang boteng nakita niya sa basurahan ay hindi lamang basta gamot. Ito ay isang dahan-dahang kamatayan na inihahain sa bawat baso ng tubig na iniinom ni Ethan. Kinaumagahan, sinubukan ni Annie na lumapit kay Ethan sa hardin
Habang si Victoria ay abala sa pakikipag-usap sa telepono sa loob, nakaupo si Ethan sa isang bench. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayo, ngunit tila wala siyang nakikita. "Sir Ethan?" Bulong ni Annie habang dahan-dahang lumalapit. "Kailangan ko pong sabihin sa inyo ang tungkol sa—" "Annie, hindi ngayon." Ang pagputol ni Ethan, ang kaniyang boses ay puno ng pagod. "Masakit ang ulo ko. Gusto ko lang ng katahimikan." "Pero sir, delikado po. Nakita ko po si Ma'am Victoria na may—" "Anong meron sa akin, Annie?" Ang boses ni Victoria ay biglang sumulpot mula sa kanyang likuran. Tila isang ahas na dahan-dahang gumagapang sa damuhan. Lumapit si Victoria at mapait na ngumiti kay Ethan. "Mahal, tignan mo itong si Annie. Mukhang hindi pa rin siya tumitigil sa paggawa ng mga kwento. Sinabi ko na sa'yo, ang trauma niya sa hirap ng buhay ay nagiging paranoia na." "Hindi ako nagsisinungaling," sigaw ni Annie. Ang kaniyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha sa sobrang desperasyon. "Sir Ethan, iyong gamot na ibinibigay niya sa inyo. Huwag niyo pong inumin." Tumingin si Ethan kay Annie at sa loob ng isang sandali, nakita ni Annie ang pagkalito at sakit sa mga mata nito. Ngunit mabilis itong napalitan ng pag-aalinlangan nang hawakan ni Victoria ang kaniyang pisngi. "Ethan, look at me." Wika ni Victoria ng may kasamang malambot na boses, ngunit ang kaniyang mga mata ay nananatiling matalim kay Annie. "I love you." "Bakit ko gagawin iyon?" Si Annie ay naiinggit lang dahil alam niyang hindi siya kailanman magiging bahagi ng mundong ito. Don't let her poisonous words ruin your health further. Nang hapong iyon, isang mahalagang business meeting ang gaganapin sa mansyon. Maraming mga matataas na opisyal ng kumpanya ang dumating. Si Ethan, kahit na halatang nahihirapan, ay pilit na tumayo sa harap ng lahat para magbigay ng kaniyang ulat. Nakatayo si Annie sa gilid, hawak ang isang tray ng inumin. Ang kaniyang mga mata ay hindi umaalis kay Ethan. Nakita niya ang bawat butil ng pawis na namumuo sa noo ng bilyonaryo. Nakita niya ang dahan-dahang paglabo ng paningin nito habang binabasa ang mga dokumento. Biglang tumigil si Ethan sa kaniyang pagsasalita. Ang kaniyang kamay ay napakapit sa gilid ng mesa. Ang kaniyang mga kasukasuan ay namumuti sa higpit ng hawak. Ang kaniyang mga mata ay tila tumitirik at ang kaniyang mukha ay naging kasing puti ng papel. "Ethan," ang nag-aalalang tawag ni Lola Remedios mula sa kabilang dulo ng mesa. Ngunit huli na ang lahat. Ang katawan ni Ethan ay dahan-dahang bumigay, tila isang puno na pinutol sa ugat. Ang tunog ng kanyang katawan na bumagsak sa matigas na sahig ay yumanig sa buong silid, na sinundan ng nakakabinging katahimikan ng pagkabigla ng lahat. "Ethan!" sigaw ni Annie. Naunahan pa niya si Victoria sa pagtakbo patungo sa nakahandusay na lalaki. Habang hawak ni Annie ang walang malay na katawan ni Ethan, nakita niya si Victoria sa di kalayuan. Walang bakas ng tunay na pag-aalala sa mukha nito. Sa halip, isang maliit at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mga labi ng babaeng itinuturing na fiancé ni Ethan. Sa bawat punas ko ng basang bimpo sa iyong nag-aapoy na noo, tila ba binubura ko rin ang bawat hapdi ng mga salitang itinapon mo sa akin nung una tayong magkaharap. Ang silid ni Ethan ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Tanging ang mahina at ritmikong tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang pulso ang nagbibigay ng buhay sa madilim na paligid. Ang amoy ng antiseptic at mamahaling pabango ay naghahalo, lumilikha ng isang atmosfera na tila pagitan ng buhay at kamatayan. Sa tabi ng kama, nakaupo si Annie sa isang maliit na silya. Ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa puyat, ngunit puno ng determinasyon. Piniga ni Annie ang puting bimpo sa palanggana ng maligamgam na tubig. Ang tunog ng mga patak ng tubig na bumabalik sa lalagyan ay tila isang banayad na ulan sa gitna ng gabi. Dahan-dahan niyang idinampi ang tela sa noo ni Ethan. Maingat na iniiwasang magising ang lalaking tila karga ang buong mundo sa kaniyang mga balikat kahit sa gitna ng kaniyang kawalan ng malay.
Bakit ba napakatigas ng ulo niyo, sir? Bulong ni Annie. Ang kanyang boses ay halos isang hininga lamang. Sabi ko naman sa inyo, huwag niyo nang inumin ang ibinibigay niya. Ngayon, tignan niyo ang nangyari sa inyo. Habang pinagmamasdan ang mukha ni Ethan, nakita ni Annie ang isang bahagi ng lalaki na hindi kailanman nakikita ng publiko. Wala ang matikas at mapagmataas na bilyonaryo. Ang nasa harap niya ay isang tao lamang na pagod, nasasaktan, at tila uhaw sa tunay na pagkalinga. Ang kaniyang panga ay hindi na nakatikom ng mahigpit, at ang kaniyang mga pilik mata ay dahan-dahang gumagalaw na tila nananaginip ng isang bagay na masakit. Hindi mapigilan ni Annie na maalala ang kaniyang sariling ina na nasa ospital. Ang bawat haplos niya sa kamay ni Ethan ay tila pagpapadaloy ng pag-ibig na nais niyang ibigay sa kanyang nanay Elena. Para kay Annie, ang pag-aalaga kay Ethan ay hindi na lamang tungkol sa trabaho o sa utang na loob. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng isang buhay na tila dahan-dahang ninanakaw ng mga taong dapat ay nagmamahal dito. Pumasok si Lola Remedios sa silid. Ang kaniyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng makapal na alpombra. Lumapit ang matanda at ipinatong ang kamay sa balikat ni Annie. Iha, magpahinga ka na muna. Kanina ka pa rito, mula nang ilabas siya sa emergency room. Ayos lang po ako, Lola, sagot ni Annie habang pilit nang ngumingiti. Gusto ko lang pong masigurong bababa ang lagnat niya. Sabi po ng doktor, kritikal ang susunod na ilang oras para mailabas ang lason sa kaniyang sistema. Tumango si Lola Remedios. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Alam mo, Annie, sa dami ng mga taong nakapaligid sa apo ko na may bitbit na mga regalo at mabulaklak na salita, ikaw lang ang tanging nakita kong nagbigay ng kaniyang buong puso nang walang hinihintay na kapalit. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang lahat ng sakripisyo mo. Nang muling mapag-isa si Annie, dinalaw siya ng antok. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang sumandal sa gilid ng kama, malapit sa kamay ni Ethan. Sa kaniyang panaginip, naramdaman niya ang init ng araw sa isang malawak na bukid, malayo sa mga intriga ng mansyon. Ngunit nagising ang kaniyang diwa nang maramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw. Ang mga daliri ni Ethan ay dahan-dahang kumurap at humawak sa kaniyang palad. Ang hawak na yon ay mahina, ngunit tila may kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Annie. Idinilat ni Ethan ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo pa, ngunit ang unang imaheng bumungad sa kanya ay ang mukha ni Annie na naliliwanagan ng maliit na lampara sa tabi ng kama. Nakita niya ang pag-aalala, ang pagod, at ang isang uri ng katapatan na matagal na niyang kinalimutang umiiral. Annie! Ang kanyang boses ay paos at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Sir Ethan, gising na po kayo. Sandali lang po. Tatawag ako ng doktor. Bago pa makatayo si Annie, hinigpitan ni Ethan ang hawak sa kanyang kamay. Ang init ng palad ng lalaki ay tila nanunuot sa kanyang balat. Nagpapatigil sa kanyang bawat kilos. Tumingin si Ethan ng diretso sa mga mata ni Annie. Ang kanyang titig ay puno ng mga tanong na tila ngayon lang nagkakaroon ng kasagutan. Bakit? Bakit mo pa rin ako inaalagaan? Ang mahinang tanong ni Ethan. Ang kaniyang boses ay puno ng pagkalito. Matapos ang lahat ng ginawa ko sa'yo, matapos kitang ipahiya at itaboy, bakit ikaw pa rin ang narito sa tabi ko? Hindi agad nakasagot si Annie. Ang kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa bilis ng pintig. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang kanilang paghinga na tila nagtatagpo sa gitna ng dilim. Dahil ang pagliligtas sa isang buhay, sir, ay hindi kailanman naging tungkol sa kung karapat-dapat ba ang taong yon. Bulong ni Annie habang nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Kundi dahil iyon ang tamang gawin. Kahit gaano pa kasakit, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ethan.
Isang yan ng ngiting hindi nakikita ng mundo, bago niya muling ipinikit ang kaniyang mga mata habang hindi pa rin binibitawan ang kamay ni Annie. Ngunit sa labas ng pinto, nakatayo si Victoria, ang kanyang mukha ay nababalot ng puot habang nakasilip sa maliit na siwang. Nakita niya ang lahat at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang sariling palad. Magnanakaw! Pinalusot ka na namin sa tangkang pagpatay sa asawa ko. Pero pati ang tanging alaala ng namayapa kong ina ay hindi mo pa pinatawad. Gaano ba kakapal ang mukha mo, Annie? Ang boses ni Victoria ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng umaga sa mansyon. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na pasilyo, itinuturo ang kaniyang daliri sa mukha ni Annie, na kasalukuyang may hawak na tray ng almusal para kay Lola Remedios. Ang mga katulong ay nagsimulang mag-umpukan. Ang kanilang mga bulungan ay tila mga bubuyog na naghahanap ng madadapuan. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, Ma'am Victoria, sagot ni Annie. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pilit na nananatiling mahinahon. Kagagaling ko lang po sa kusina. Wala po akong kinukuha sa inyo. Wala? Nawawala ang aking brilyanteng kwintas. Iyon ang suot ko kagabi bago ako matulog. At ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko para maglinis kaninang madaling araw. Sigaw ni Victoria, ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag mong gamitin ang amo-amuan mong mukha para pagtakpan ang marumi mong gawain. Lumabas si Ethan mula sa kaniyang silid, nakasandal sa hamba ng pinto habang hawak ang kaniyang sentido. Ang kaniyang mukha ay bakas pa rin ng panghihina, ngunit ang kaniyang presensya ay sapat na upang patahimikin ang lahat. Tumingin siya kay Victoria, pagkatapos ay kay Annie, na ngayon ay nakatungo na dahil sa matinding kahihiyan. "What is this commotion about?" tanong ni Ethan. Ang kaniyang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. "Ethan, mahal, itong babaeng pinagtatanggol niyo ninakaw ang kwintas ko," sumbong ni Victoria habang lumalapit kay Ethan at humahawak sa braso nito. "Kailangan nating halughugin ang gamit niya. I'm sure na itago niya iyon sa kanyang silid." "Sir Ethan, wala po akong kinuha. Maniwala po kayo sa akin." Pagsusumamo ni Annie, ang kaniyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha. Hindi sumagot si Ethan. Sa halip, tumingin lamang siya sa malayo, tila may malalim na iniisip. Ang kaniyang katahimikan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na pag-asa ni Annie. "Sige, halughugin ang kaniyang kwarto." Ang tanging lumabas sa mga labi ni Ethan. Dinala nila si Annie sa kaniyang maliit na silid sa likod ng mansyon. Isang gwardya ang marahas na nagbukas ng kaniyang luma at kupas na bag. Ang bawat gamit ni Annie, ang kaniyang iilang piraso ng damit, ang kumpol ng mga reseta ng gamot ng kaniyang ina, at ang isang maliit na rosaryo ay itinapon sa sahig nang walang pakundangan. Sa gitna ng kaniyang pag-iyak, naramdaman ni Annie ang isang matinding panlulumo. Ang kanyang silid, na tanging kanlungan niya, ay nilalapastangan ng mga hinalang wala namang basihan. Yumuko siya at dahan-dahang pinulot ang isang maliit at gusot na larawan ng kanyang nanay Elena na nalaglag sa putikan. Idiniit niya ito sa kanyang dibdib, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas sa sandaling tila tinalikuran na siya ng mundo. "Aha! Ano ito?" Sigaw ng gwardya habang kinukuha ang isang maliit na telang bulsa mula sa ilalim ng unan ni Annie. Binuksan ni Victoria ang telang bulsa at lumabas ang isang kumikinang na kwintas na gawa sa ginto at mga brilyante. Ang liwanag nito ay tila nanunuya sa madilim at mahirap na silid ni Annie. "Hayan! Kitang-kita ng lahat. Isa kang mapagpanggap na magnanakaw." Halakhak ni Victoria, ang kaniyang boses ay puno ng tagumpay. "Nakuha mo pang magdasal kanina habang itinatago mo ang nakaw na gamit." Napaatras si Annie
Ang kaniyang mundo ay tila umiikot. Hindi sa akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Ma'am, parang awa nyo na. Itinanim nyo lang yan. Itinanim? How dare you? Lumapit si Victoria at dinuro si Annie. You are just a dirty maid, Annie. At ang mga katulad mo ay nabubulok sa kulungan. Tumingin si Annie kay Ethan. Umaasa na makakakita ng kahit kaunting pag-aalinlangan sa mukha nito. Ngunit nanatiling blangko ang ekspresyon ni Ethan. Tumalikod ang bilyonaryo at nagsimulang maglakad palayo. Tila hindi naririnig ang bawat hikbi ni Annie na dumudurog sa katahimikan ng silid. Ang kaniyang pagtalikod ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ni Annie mula kay Victoria. Lumapit si Victoria sa tainga ni Annie. Sapat na upang siya lang ang makarinig. Ito ang napapala ng mga taong sumasawsaw sa hindi nila buhay. Ngayon, mamili ka. Aalis ka rito ng kusa at hindi na magpapakita kailanman o ipapakulong kita at titiyakin kong mamamatay ang ina mo sa ospital dahil wala ka ng pambayad. Naiwan si Annie na nakaluhod sa sahig. Yakap-yakap ang larawan ng kanyang ina. Habang ang tunog ng pag-alis ng lahat ay tila isang pintuan na tuluyan ng nagsara sa kaniyang buhay. Ang bawat barya ng utang na loob ay tila naging tanikala sa aking mga paa, bumibigat sa bawat hakbang ko palayo sa tanging lugar na itinuring kong pag-asa. Sa loob ng malawak na library, ang usok mula sa mainit na barako ay dahan-dahang humahalo sa amoy ng mga lumang libro. Ngunit ang atmosfera ay mas madilim pa sa kape na nasa harap ni Ethan. Nakatayo si Victoria sa tabi ng bintana, tila isang reynang nagmamasid sa kanyang nasasakupan, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Ethan na kanina pa hindi kumikibo. Ethan, bakit hanggang ngayon ay hindi mo pa rin tinatawagan ng pulis? Ang tanong ni Victoria, ang kanyang boses ay puno ng pagkainip. Malinaw na ang ebidensya. Ninakawan tayo ng babaeng yan. Hindi ba tungkulin nating protektahan ang dangal ng pamilya Whitmore? Tumingin si Ethan sa kanyang fiancé at sa loob ng kanyang isip ay nagtatalo ang kanyang luhika at ang kanyang pakiramdam. May utang na loob ako sa kanya, Victoria. Iniligtas niya ang buhay ko mula sa lason. Utang na loob? O baka naman planado ang lahat? Mabilis na tugon ni Victoria habang lumalapit at humahawak sa balikat ni Ethan. Iniligtas ka niya para makuha ang tiwala mo at kapag kampante ka na, doon siya kukuha ng mas malaki. Iyan ang gawain ng mga taong galing sa putik, Ethan. Marunong silang magpaamo para makapanakmal. Habang nagaganap ang usapang yon, si Annie ay nasa kanyang maliit na kwarto. Dahan-dahang itinitiklop ang kanyang iilang damit. Ang bawat tupi ng tela ay tila isang paalam sa pangarap niyang mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang ina. Sa kanyang tabi, nakapatong ang kumpol ng mga reseta at ang mantsadong panyo na naging saksi sa kanyang katapatan. Ang kanyang dibdib ay tila binibigti ng isang hindi nakikitang lubid. Masakit ang mapagbintangan, ngunit mas masakit ang malamang ang taong pinag-alayan mo ng iyong buhay ay handang maniwala sa masamang kwento tungkol sa iyo. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa isang maliit na rosaryo na gawa sa kahoy, ang tanging pamana ng kanyang ama. Ang bawat butil nito ay tila naging saksi sa kanyang mga dalangin na tila hindi na naririnig ng langit. Iha, saan ka pupunta? Ang marahang tanong ni Lola Remedios mula sa pintuan. Ang tunog ng kaniyang tungkod sa sahig ay tila isang malumanay na musika sa gitna ng kaguluhan. Lola, hindi na po ako nararapat dito, sagot ni Annie habang pinipigilan ang muling pag-agos ng luha. Ayaw ko pong maging dahilan ng gulo sa pamilya niyo. Mas mabuti na pong umalis ako para tumahimik na ang lahat. Lumapit ang matanda at hinawakan ang nanginginig na kamay ni Annie. Ang pagtakas ay hindi kailanman naging sagot sa kawalang katarungan, Annie. Alam ko ang katotohanan. Ang mga brilyante ay nakasisilaw.
Ngunit ang katapatan ay may sariling liwanag na hindi kayang takpan ng kahit anong putik. Samantala, lumabas si Ethan mula sa library at dumaan sa silid ni Annie. Nakita niya ang matanda at ang dalaga na nag-uusap. Akmang lalampas na siya nang mahulog ang isang sobre mula sa bag ni Annie. Dahan-dahan itong pinulot ni Ethan. Hindi ito pera, hindi rin ito alahas. Ito ay ang mga sulat ni Annie para sa kanyang ina na hindi pa naipapadala. Sa loob ng mga sulat na yon, walang nabanggit tungkol sa kayamanan ni Ethan. Ang tanging nakasulat ay kung paano niya ipinagdarasal ang paggaling ng kaniyang Sir Ethan at kung paano siya nagpapasalamat dahil sa pagkakaroon ng pagkakataong makatulong sa isang mabuting tao. Isang matinding kirot ang gumapang sa puso ni Ethan. Tumingin siya sa kwintas na hawak ni Victoria kanina at muling tumingin sa mga sulat na puno ng katapatan. Isang malaking puzzle ang tila nabubuo sa kanyang isip at ang bawat piraso ay itinuturo ang kanyang fiancé bilang arkitekto ng kasinungalingan. Ngunit bago pa makapagsalita si Ethan, pumasok ang isang gwardya na may dalang masamang balita. Sir Ethan, may tumawag po mula sa ospital, si Nanay Elena. Nawawala po siya sa kanyang silid. May kumuha daw po sa kanya. Nalaglag ang mga sulat mula sa kamay ni Ethan. Tumingin si Annie sa kanya. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng abo. Ang banta ni Victoria kanina ay hindi lamang basta pananakot. Ito ay nagsimula na. Nasaan ang nanay ko? Sigaw ni Annie. Ang kanyang boses ay puno ng matinding takot na tila isang hayop na nawalan ng anak. Lumingon si Ethan kay Victoria na ngayon ay may isang misteryosong nangiti sa kanyang mga labi habang dahan-dahang humihigop ng kanyang tsaa. Isang lihim na labanan ang nag-umpisa at sa pagkakataong ito, ang buhay ng isang inosenteng matanda ang nakataya sa bawat susunod na hakbang. Wala na si nanay. Kinuha nila ang tanging dahilan kung bakit ko pa gustong huminga sa mundong ito. Ang boses ni Annie ay tila isang hangin na nawalan ng lakas, isang bulong na puno ng matinding pait habang nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga kamay na kanina ay maingat na nagtutupi ng damit ay nanginginig na ngayon at ang bawat piraso ng tela ay nalaglag sa sahig, tila mga pangarap na tuluyan ng nabasag. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay, nagdudulot ng sakit na hindi kayang lunasan ng anumang gamot. Mabilis na hinarap ni Annie si Victoria. Ang kaniyang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng mga luha. Nasaan siya? Nasaan ang nanay ko? Alam kong ikaw ang may gawa nito, Victoria. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Isang maingat at mapanuring tawa ang pinakawalan ni Victoria habang dahan-dahang ibinababa ang kaniyang tasa ng tsaa. Bakit mo ako tinatanong, Annie? Ako ba ang security ng ospital? Marahil ay nagsawa na ang tadhana sa'yo, kaya pati ang nanay mo ay binawi na rin sa kabilang buhay. O baka naman itinakas siya ng mga pinagkakautangan mo. Sinungaling! Ang sigaw ni Annie. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo na nagpalingon maging sa mga katulong na naglilinis sa malayo. Lalapit sana si Ethan para hawakan si Annie. Ngunit bago pa man dumampi ang kaniyang kamay, marahas na umiwas ang dalaga. Ang tingin na ibinigay ni Annie kay Ethan ay puno ng matinding pagkabigo at galit. "Huwag niyo akong hahawakan, sir. Kayo. Ang inyong pamilya. Ang lugar na ito. Kinuha niyo na ang lahat sa akin. Ang dangal ko, ang trabaho ko, at ngayon, pati ang nanay ko." "Annie, makinig ka. Hahanapin natin siya." Pagsusumamo ni Ethan, ang kaniyang boses ay puno ng pagsisisi na tila ngayon lang nagigising mula sa isang mahabang panaginip. "Hahanapin? Noong sinabi ko sa inyong may lason ang pagkain niyo, hindi kayo naniwala. Noong sinabi ko sa inyong hindi ako nagnakaw, mas pinili niyo ang katahimikan. Ngayong wala na ang nanay ko, ano pa ang saysay ng pangako niyo?" Mabilis na kinuha ni Annie ang kaniyang sira-sirang bag at isinukbit ito sa kaniyang balikat.
Ang kaniyang bawat hakbang patungo sa pintuan ay tila isang paglayas mula sa isang bangungot na ayaw siyang bitawan. Habang naglalakad si Annie palabas ng mansyon, ang dilim ng gabi ay tila isang kumot na bumabalot sa kaniyang kalungkutan. Walang lingon-likod siyang lumabas sa malaking gate. Ang tunog ng bakal na sumara sa kaniyang likuran ay tila huling tuldok sa kaniyang buhay katulong. Sa gitna ng kalsada, habang ang amoy ng basang lupa ay nanunuot sa kaniyang ilong, nakaramdam si Annie ng isang uri ng kalayaan na may kasamang matinding hapdi. Siya ay mag-isa, walang pera, at walang kasiguraduhan kung makikita pa niya ang kaniyang ina. Samantala, sa loob ng mansyon, naiwan si Lola Remedios na nakaupo sa kaniyang silya. Ang kaniyang mukha ay nababalot ng matinding pag-aalala. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa silid ni Victoria. Ang kaniyang tungkod ay lumilikha ng isang mabigat na tunog sa bawat dapo nito sa sahig. Nang malapit na ang matanda, narinig niya ang boses ni Victoria na nakikipag-usap sa telepono. Siguraduhin niyo lang na hindi siya makakabalik. At ang matandang babae, itago niyo siya sa bodega sa probinsya. Kapag nakuha ko na ang pirma ni Ethan sa bagong dokumento, maaari niyo na silang dispatsahin pareho. Ang bawat salita ni Victoria ay tila isang saksak sa puso ni Lola Remedios. Ang matanda ay napakapit sa hamba ng pinto. Ang kaniyang paghinga ay naging mabilis at tila may isang malaking bato na nakadagan sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kaniyang paningin ay dahan-dahang nagdidilim. Patawad, Annie, Ethan. Ang huling bulong ni Lola Remedios bago ang kaniyang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa alpombra. Ang tunog ng kaniyang pagbagsak ay tila isang babala na huli na ang lahat para sa pamilya Whitmore. Narinig ni Ethan ang ingay at mabilis na tumakbo patungo sa kinalalagyan ng kaniyang lola. Lola! Lola Remedios! Ang kaniyang sigaw ay puno ng pait habang kinakarga ang walang malay na matanda. Sa gitna ng kaguluhang yon, nakatayo lamang si Victoria sa dilim. Pinapanood ang bawat sandali ng kaniyang tagumpay. Alam niyang sa paglayas ni Annie at sa pagkakasakit ni Lola Remedios, wala na ang mga balakid sa kanyang plano. Ngunit hindi niya alam na sa labas ng mansyon, sa gitna ng kawalang pag-asa, ang isang pusong sugatan ay nagsisimulang magbago. Mula sa pagiging biktima, tungo sa isang taong handang itaya ang lahat para sa katarungan. Walang laman ang maliit na silid, ngunit bakit tila punong-puno ito ng mga alaala ng isang babaeng hinayaan kong mawalay sa akin. Ang bawat sulok ay nagsusumigaw ng kaniyang katapatan, habang ang bawat hininga ko ay puno ng pagsisisi. Nakatayo si Ethan sa gitna ng silid ni Annie. Ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa bakanting higaan na tila naghihintay pa rin sa pagbabalik ng may-ari nito. Ang lamig ng silid ay nanunuot sa kaniyang balat. Isang uri ng lamig na hindi kayang pawiin ng kahit anong jacket. Hinawakan niya ang lumang kahoy na mesa kung saan iniwan ni Annie ang kumpol ng mga tuyong dahon at isang maliit na garapon ng tila tsaa. Dahan-dahan niyang kinuha ang garapon. Ang amoy ng luya at honey ay dumaan sa kaniyang ilong. Isang amoy na nagpabalik sa kaniya sa mga gabi noong siya ay nagpapagaling mula sa pagbagsak ng kaniyang katawan. Ito ang inumin na ibinibigay ni Annie sa kanya tuwing hating gabi. Ang inuming akala niya ay nagpapahina sa kanya, ngunit sa katotohanan ay siyang nagbibigay ng kaunting lakas para makatayo siya sa kompetisyon. Bumalik si Ethan sa kanyang opisina. Ang kaniyang mga hakbang ay mabigat at puno ng determinasyon. Isinara niya ang pinto at binuksan ang kanyang laptop. Hindi alam ni Victoria, ngunit ang buong mansyon ay mayroong nakatagong sistema ng seguridad na tanging si Ethan lamang ang nakakaalam. Isang lihim na kaniyang itinayo dahil sa kanyang pagiging paranoid sa negosyo. Ang tunog ng pag-click ng mouse ay tila isang mabilis na tibok ng puso sa gitna ng katahimikan. Pinanood ni Ethan ang mga footage mula sa mga nakaraang linggo.
Nakita niya ang bawat pagkakataong pumasok si Victoria sa kaniyang silid habang siya ay tulog. Nakita niya kung paano dahan-dahang naglalagay si Victoria ng puting pulbos sa kaniyang inumin. Ngunit ang mas nakapagpabagsak sa kaniyang puso ay ang footage mula sa gabi bago ang engagement party. Nakita niya si Victoria sa hardin, hindi nag-iisa. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang kasama nito. Nakita ni Ethan ang kanilang pagyayakapan, ang matatamis na ngiti na kailanman ay hindi ibinigay sa kanya ni Victoria, at ang pagpapalitan ng isang sobrang puno ng pera. Salamat sa lason, mahal ko. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng ito ay mapapasa atin na. Ang marahang tinig ni Victoria sa video, na tila isang tinik na bumaon ng malalim sa dibdib ni Ethan. Isang matinding pait ang lumabas sa lalamunan ni Ethan. Ang babaeng balak niyang pakasalan ay ang mismong taong nagnanais ng kanyang kamatayan. At ang babaeng kanyang itinaboy at ipinahiya ay ang tanging taong sumugal ng buhay para sa kanya. Dahan-dahang kinuha ni Ethan ang isang maliit na butones mula sa kaniyang bulsa. Isang butones na nalaglag mula sa uniforme ni Annie nung gabing kinaladkad siya palabas. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang bawat kanto ng butones ay bumaon sa kanyang palad. Ano ang nagawa ko? Bulong ni Ethan. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagdurusa. Biglang tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Isang impormante ang tumatawag mula sa probinsya. Sir Ethan, may balita na po kami tungkol sa matandang babaeng hinahanap niyo. May nakakita po sa kanya sa isang luma at abandonadong bodega malapit sa taniman ng tubo sa Batangas. Pero sir, may mga armadong lalaki po na nakapaligid sa lugar. Tumayo si Ethan. Ang kanyang paningin ay nag-aapoy sa galit at determinasyon. Ang kanyang pagkahilo ay biglang nawala. Napalitan ng isang adrenaline na nagpapabilis sa kanyang dugo. Ihanda ang sasakyan at huwag ninyong sasabihin kahit kanino, lalo na kay Victoria, kung nasaan ako. Bago lumabas ng mansyon, muling dumaan si Ethan sa silid ni Lola Remedios na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising. Hinawakan niya ang kamay ng matanda at humalik sa noo nito. Lola, ibabalik ko siya. Pangako. Sa labas, ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Ang tunog nito sa bubong ng sasakyan ay tila isang tambol ng digmaan. Habang pinapaandar ni Ethan ang makina, ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa isang bagay. Ang makita ang mga mata ni Annie. At humingi ng tawad na alam niyang baka hindi na niya karapat-dapat na matanggap. Ngunit sa kabilang bahagi ng bayan, habang naglalakad si Annie sa gitna ng kalsada, isang itim na van ang dahan-dahang huminto sa kaniyang tabi. Ang tunog ng pagbukas ng sliding door ay tila isang babala ng isang panganib na hindi pa tapos sa kaniyang buhay. Ang bawat huni ng mga kuliglig sa gitna ng katahimikan ng probinsya ay tila isang malungkot na awit na nagpapaalala sa akin kung gaano ako kalayo sa katarungan at kung gaano kalapit sa kawalang pag-asa. Nakatayo si Annie sa harap ng isang maliit na dampa sa gitna ng malawak na taniman ng tubo sa Batangas. Ang kaniyang mga kamay, na dati ay naglilinis ng marangyang mansyon, ay ngayon ay puno ng gasgas mula sa pagtitipak ng mga kahoy na panggatong. Ang amoy ng basang lupa at sunog na dahon ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang amoy na malayo sa antiseptic ng ospital na kaniyang huling alaala ng kaniyang ina. Dito siya dinala ng kaniyang mga paa matapos siyang muntik ng dukutin ng isang itim na van sa Maynila. Isang kamag-anak ng kaniyang ama ang nagkupkup sa kanya, ngunit ang bawat gabi ay puno ng pait. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Nanay Elena na nagmamakaawa at ang malamig na titig ni Ethan na tila isang hatol ng kamatayan. Isang hapon, habang naglalabas si Annie sa malapit na sapa, narinig niya ang tunog ng gulong ng sasakyan na dumadaan sa baku-bakong daan. Ang ingay ng makina na dahan-dahang humihinto ay nagpabilis
sa tibok ng kaniyang puso. Natatakot siya na baka ang mga utusan ni Victoria ay natunton na siya. Ngunit nang bumukas ang pinto ng sasakyan, hindi isang goons ang lumabas. Isang lalaking matikas, suot ang isang gusot na polo at maong, ang dahan-dahang tumapak sa putikan. Ang kaniyang mga mata ay pagod, ngunit may dalang liwanag na hindi kayang ipaliwanag ni Annie. Annie, ang boses ni Ethan ay tila isang malumanay na hangin na humahaplos sa kaniyang pandinig. Nabitawan ni Annie ang kaniyang hawak na palo-palo. Ang tunog nito sa tubig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Mabilis siyang tumayo at umatras. Ang kaniyang mga mata ay puno ng takot at pagdududa. Bakit kayo narito? Hindi ba't sapat na ang ginawa niyo sa akin? Ano pa ang gusto niyo, Sir Ethan? Nandito ako para humingi ng tawad. Wika ni Ethan habang dahan-dahang lumalapit. Ang kaniyang bawat hakbang ay tila isang pagsusumamo sa lupang kaniyang tinatapakan. Nalaman ko na ang lahat, Annie. Ang lason, ang mga sulat mo, ang kasinungalingan ni Victoria. Bulag ako, Annie. Patawarin mo ako. Patawad. Tumawa si Annie nang may halong pait. Ang kaniyang mga luha ay nagsisimulang dumaloy nang hindi niya napapansin. Ang patawad niyo ba ay maibabalik ang nanay ko? Ang patawad niyo ba ay bubura sa hapdi ng bawat sampal at panlalait na natanggap ko sa pamamahay niyo? Hahanapin natin siya, Annie. Nangangako ako. Lumapit pa si Ethan at hinawakan ang nanginginig na mga kamay ni Annie. Nakita ni Ethan ang mga sugat at kalyo sa mga daliri ng dalaga at sa isang iglap, ang kaniyang puso ay tila nadurog. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako pinapatawad. At hindi ako titigil hanggat hindi natin kapiling ang nanay mo. Sa gitna ng sapa, sa ilalim ng dapit hapon, ang dalawang magkaibang mundo ay muling nagtagpo. Naramdaman ni Annie ang init ng palad ni Ethan. Isang init na tila dahan-dahang tumutunaw sa yelo ng kaniyang galit. Isang slow burn na damdamin ang tila nag-uumpisang magningas. Isang pag-asang akala niya ay tuluyan ng namatay. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagkikita, naramdaman nila ang isang kakaibang kaluskos mula sa mga dahon ng tubo sa kanilang paligid. Ang tunog ng mga tuyong sanga na nababali ay tila isang babala ng panganib. Sino yan? Sigaw ni Ethan habang inilalagay ang kanyang braso sa harap ni Annie para protektahan ito. Mula sa madilim na bahagi ng taniman, lumabas ang 4 na lalaking nakasuot ng itim na maskahara. Hawak ang mga matatalim na patalim na kumikinang sa ilalim ng huling sinag ng araw. Ang tunog ng kargada ng baril ay umalingaw-ngaw sa paligid, tila isang kulog na nagbabadya ng isang madugong gabi. Mukhang tama nga ang hinala ni Ma'am Victoria. Wika ng isa sa mga lalaki, ang kaniyang boses ay tila isang galing sa hukay. Magkasama ang dalawang hadlang sa aming plano. Tapusin na natin ito. Niyakap ni Ethan si Annie ng mahigpit. Ang kaniyang hininga ay malapit sa tainga ng dalaga. Huwag kang bibitiw, Annie. Pangako, hindi kita papabayaan. Ang bawat kaluskos ng mga dahon ng tubo sa paligid namin ay tila isang babala ng kamatayan, ngunit sa gitna ng dilim at takot, ang tanging nagpapanatili sa aking hininga ay ang init ng iyong kamay na tumatangging bumitiw. Ang tunog ng mabilis na pagpunit ng mga tuyong dahon ay umalingaw-ngaw sa buong taniman habang mabilis na hinila ni Ethan si Annie patungo sa mas madidilim na bahagi ng gubat ng mga tubo. Ang bawat hakbang nila sa malambot at maputik na lupa ay tila isang karera laban sa oras. Sa likuran nila, ang liwanag ng mga flashlight ng mga lalaki ay tila mga mata ng gutom na lobo na naghahanap ng biktima sa gitna ng gabi. Dito, Annie, huwag kang titingin sa likod. Ang pabulong ngunit madiing utos ni Ethan. Ang kaniyang hininga ay naging mabilis at tila may kasamang hapdi sa bawat pagbuga, ngunit ang kaniyang atensyon ay nananatiling nakatuon sa dalagang kaniyang hinihila.
Biglang tumunog ang isang malakas na pagpunit sa katahimikan. Isang bala ang tumama sa isang punong kahoy malapit sa kanilang kinatatayuan na nagdulot ng paglipad ng mga pira-pirasong balat ng kahoy sa paligid. Mabilis na itinulak ni Ethan si Annie sa isang mababaw na hukay na natatakpan ng makakapal na damo at pilit na ipinatong ang kaniyang katawan sa ibabaw ng dalaga upang ito ay maprotektahan. Sa loob ng ilang sandali, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Nararamdaman ni Annie ang bigat ng katawan ni Ethan sa ibabaw niya. Ang amoy ng kaniyang pabango na ngayon ay nahahaluan na ng amoy ng pawis at lupa. Ang kaniyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kaniyang dibdib at ang kaniyang bawat hininga ay nanginginig sa takot. "Sa Sir Ethan!" Bulong ni Annie. Ang kaniyang mga mata ay malaki at puno ng luha habang nakatingin sa mukha ng lalaking nasa harap niya. "Shh! Huwag kang maingay, Annie. Narito lang ako. Hindi kita pababayaan." Ang malumanay na tugon ni Ethan habang ang kaniyang isang kamay ay dahan-dahang humaplos sa pisngi ni Annie para pakalmahin ito. Sa gitna ng panganib, ang titig ni Ethan ay puno ng isang uri ng pag-ibig na tila ngayon lang nagkaroon ng pagkakataong lumabas. Isang pag-ibig na handang mamatay para sa katarungan. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Annie ang ganitong uri ng lapit sa lalaking dati ay itinuturing niyang Diyos ng mansyon. Sa kabila ng takot, may isang kakaibang init na gumagapang sa kaniyang puso. Isang kilig na tila hindi nararapat sa sitwasyon, ngunit hindi niya mapigilan. Ang kaniyang kamay ay dahan-dahang humawak sa braso ni Ethan, pilit na humahanap ng lakas sa gitna ng kawalang katiyakan. Narinig nila ang mga hakbang ng mga lalaki na dumadaan sa itaas ng kanilang pinagtataguan. Ang tunog ng mga tuyong sanga na nababali sa ilalim ng mabibigat na sapatos ay tila isang hatol na anumang sandali ay maaari silang matagpuan. Ngunit matapos ang tila isang kawalang hanggan na katahimikan, ang mga boses at liwanag ay dahan-dahang lumayo. Nang masiguro ni Ethan na ligtas na, dahan-dahan siyang tumayo para alalayan si Annie. Ngunit sa kanyang paggalaw, isang mahinang daing ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang kaliwang braso ay puno ng dugo, isang sugat mula sa pagkakatama ng bala o sa talim ng dahon ng tubo na kaniyang sinalo para hindi matamaan si Annie. "Sir, sugatan kayo!" Ang nag-aalalang sigaw ni Annie habang mabilis na pinupunit ang laylayan ng kaniyang damit para magsilbing benda. "Wala ito, Annie. Mas masakit pa ang sugat na iniwan ko sa puso mo nung itinaboy kita." Wika ni Ethan habang nakatingin ng malalim sa mga mata ni Annie. Sa gitna ng dilim, ang kaniyang mga mata ay tila nagsasabing handa siyang masugatan ng paulit-ulit kung yun ang paraan para makuha ang kapatawaran ng dalaga. Dinala sila ng kanilang pagtakas sa isang maliit na kapilya sa dulo ng taniman. Doon, sinalubong sila ng ilang mga magsasaka na tila naghihintay sa kanilang pagdating. Ang mga taong ito na dati ay tinulungan ni Annie noong siya ay nasa probinsya pa, ay handang itago sila mula sa mga tauhan ni Victoria. "Salamat po, Mangisko," wika ni Annie habang tinatanggap ang mainit na kape mula sa isang matanda. "Walang anuman, iha. Ang kabutihang itinanim mo noon ay inaani mo na ngayon," sagot ng matanda. Habang nakaupo sila sa loob ng tahimik na kapilya, malayo sa ingay ng mansyon, nararamdaman ni Annie na tila may nagbabago sa kanyang nararamdaman. Ang Ethan na nasa harap niya ay hindi na ang mapagmataas na bilyonaryo, kundi isang lalaking handang maging sugatan para sa kanya. Ngunit sa labas, ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ay muling narinig. Hindi sumusuko si Victoria. At sa pagkakataong ito, hindi lamang ang buhay nila ang nakataya, kundi ang lihim na kinalalagyan ni Nanay Elena na tila nakatakdang mabuksan
Sa susunod na kabanata, isang tanong ang nanatili sa isip ni Annie habang nakatingin sa dugo ang braso ni Ethan. Hanggang saan kaya ang kayang isakripisyo ng isang taong naghahanap ng kapatawaran? Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng mansyong ito ay tila pagtapak sa mga bubog ng aking nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang unang dudugo. Ang tunog ng dambuhalang pintuang gawa sa bakal na dahan-dahang bumubukas ay umalingaw-ngaw sa buong driveway ng mansyong Whitmore. Ang liwanag mula sa mga chandelier sa loob ay tumama sa marumi at tattered na damit ni Annie. Habang si Ethan ay nakatayo sa kaniyang tabi, ang duguang benda sa kaniyang braso ay tila isang medalya ng kaniyang pagbabagong loob. Ang bawat dapo ng kanilang sapatos sa malamig na marmol ay tila isang tambol na nagpapahayag ng pagdating ng katotohanan. Sa gitna ng malawak na hall, nakatayo si Victoria. Hawak ang isang baso ng champagne. Ang kaniyang mukha na kanina ay puno ng kumpiyansa ay biglang naging kasing puti ng abo nang makita ang 2 taong akala niya ay wala na sa mundong ito. Ang tunog ng kaniyang baso na dahan-dahang nalalaglag mula sa kaniyang nanginginig na kamay at nababasag sa sahig ay tila huling hudyat ng kaniyang paghahari. Ethan? Annie? Paanong? Ang nauutal na wika ni Victoria. Ang kaniyang boses ay tila isang sirang plaka sa gitna ng katahimikan. Mahal, anong nangyari sa'yo? Bakit kasama mo ang magnanakaw na yan? Guards, bakit niyo sila pinapasok? Tumahimik ka, Victoria. Ang sigaw ni Ethan, ang kaniyang boses ay puno ng puot na tila isang nagngangalit na bagyo. Tapos na ang laro mo. Alam ko na ang lahat. Ang lason, ang pakikipagsabwatan mo sa mga tauhan sa Batangas, at ang pagtatago mo sa nanay ni Annie. Huwag mo nang subukang magsinungaling pa. Mahal, nagkakamali ka. Pinaniwala ka lang ng babaeng iyan. She's gaslighting you. Pilit na pagsusumamo ni Victoria habang lumalapit kay Ethan. Ngunit mabilis na humarang si Annie sa harap ng lalaki. Tumingin si Annie nang diretso sa mga mata ni Victoria. Wala na ang takot sa kaniyang mga mata. Wala na ang pagiging sunod-sunuran. Hindi na ako ang dating Annie na maaari mong tapakan at saktan, Victoria. Ang bawat patak ng luhang idinisgrasya mo sa akin ay naging bakal na ngayon sa aking dibdib. Nasaan ang nanay ko? Bago pa makasagot si Victoria, isang pamilyar na tunog ng pagtaktak ng tungkod sa sahig ang narinig mula sa itaas ng hagdan. Si Lola Remedios, na tila milagrong nagising at nagkaroon ng lakas, ay dahan-dahang bumababa. Inaalalayan ng isang abogado na may dalang makapal na dokumento. Ang kasamaan ay may hangganan, Victoria. Wika ni Lola Remedios, ang kaniyang boses ay mahina, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Inakala mo bang habang buhay akong magbubulag-bulagan? Inakala mo bang hindi ko alam ang tunay na nilalaman ng puso mo? Ibinigay ng abogado ang isang dokumento kay Ethan. Sir Ethan, ito ang huling will and testament na ginawa ni Lola Remedios bago ang kanyang huling atake. At mayroon ding nakalakip na liham mula sa iyong yumaong ama na matagal nang itinago ni Victoria. Nang basahin ni Ethan ang dokumento, ang kaniyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Tumingin siya kay Annie na tila ngayon lang niya nakita ang buong pagkatao nito. Ang bawat salitang nakasulat sa papel ay tila isang malakas na pasabog na bumabago sa takbo ng kanilang kapalaran. Ano ito, Lola? Tanong ni Ethan. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Ang katotohanang matagal nang ninakaw ni Victoria sa amin. Tugon ng matanda habang nakatingin kay Annie ng may pagmamahal. Si Annie ay hindi lamang isang katulong sa bahay na ito. Ethan, siya ang anak ng lalaking nagligtas sa iyong ama noong kaniyang kabataan. Ang lalaking pinangakuan ng kalahati ng shares ng kumpanya na kinuha ni Victoria sa pamamagitan ng pamimeke ng mga papeles. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa mansyon.
Si Victoria ay napaupo sa sahig. Ang kaniyang mga mata ay dilat sa takot at kawalan ng pag-asa. Ngunit para kay Annie, ang kayamanan ay walang halaga. Wala akong pakialam sa kumpanya. Sigaw ni Annie habang hinahawakan ang braso ni Lola Remedios. Nasaan ang nanay ko? Iyon lang ang gusto kong malaman. Eksakto namang bumukas ang pinto sa likuran at pumasok ang ilang mga pulis. Kasama ang isang matandang babaeng nakaupo sa wheelchair, si Nanay Elena. Nanay! Ang pagsigaw ni Annie ay punong-puno ng pait at ligaya. Tila isang hiyaw ng tagumpay matapos ang mahabang panahon ng paghihirap. Ngunit habang nagkakayakap ang mag-ina, biglang tumayo si Victoria at mabilis na dinampot ang isang matulis na piraso ng basag na salamin mula sa sahig. Mahigpit niya itong hinawakan habang ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at matinding emosyon. Kung mawawala sa akin ang mansyong ito, wala ring makikinabang dito. Sigaw niya bago tuluyang nagkagulo ang buong hall at ang dating tahimik na okasyon ay nauwi sa tensyon at takot. Ang talim ng bubog na hawak mo ay tila salamin ng iyong sariling kaluluwa, mabasag-basag, mapanganib, at sa huli ay wala ng ibang masusugatan kundi ang sarili mong mga kamay. Ang nanginginig na kamay ni Victoria ay nagdulot ng maliliit na gasgas sa kaniyang sariling leeg. Ang bawat paggalaw niya ay puno ng desperasyong tila isang hayop na nasok sa isang sulok na walang labasan. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik. Tila nawawala na sa katinoan habang ang kaniyang marangyang gown ay bahagyang natatalsikan ng sarili niyang dugo. Sa paligid niya, ang mga pulis ay dahan-dahang humahakbang. Ang kanilang mga kamay ay handa sa anumang pagkakataon. Huwag kayong lalapit. Sa akin ang mansyong ito. Sa akin ang lahat ng yaman ni Ethan. Ang sigaw ni Victoria, ang kanyang boses ay naging matinis at basag. Malayo sa malambing na tonong kaniyang ginagamit noon para manlinlang. Victoria, sapat na. Ang malamig na wika ni Ethan habang dahan-dahang lumalapit. Ang kaniyang mukha ay walang bakas ng awa, kundi matinding pagkasuklam. Ang bawat sentimong ninakaw mo, ang bawat buhay na sinira mo, wala nang saysay ang lahat ng yan ngayon. Tignan mo ang sarili mo. Mas masahol ka pa sa mga taong tinatawag mong basura. Sa isang iglap, pumasok ang isa pang pulis na may dalang isang lalaking nakapuso. Si Rodrigo, ang lalaking kasabwat ni Victoria, mula sa taniman ng tubo. Ang hitsura ni Rodrigo ay punong-puno ng galos at tila sumuko na sa tadhana. Ma'am Victoria, patawad po, pero hindi ko kayang mabulok sa kulungan para sa inyo. Ang mahinang wika ni Rodrigo. Inamin ko na ang lahat. Ang pagtatago sa matanda, ang laso na iniutos nyo. Lahat. Ang katotohanan yon ay tila huling pako sa kabaong ni Victoria. Ang kaniyang hawak na bubog ay dahan-dahang nalaglag mula sa kaniyang nanginginig na mga daliri. Lumilikha ng isang mahinang tunog sa makintab na marmol. Mabilis siyang sinunggaban ng mga pulis at pinusasan. Ang tunog ng metal na naglalapat sa kaniyang mga pulso ay tila huling hatol sa kaniyang pagiging reyna ng kasinungalingan. Habang kinakaladkad si Victoria palabas ng mansyon, ang kaniyang mga sigaw at sumpa ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, ngunit wala nang sinumang lumingon. Ang mga katulong na dati ay kaniyang minaltrato ay nakatayo lamang. Ang kanilang mga mukha ay puno ng katahimikan na nagsisilbing huling sulyap sa kaniyang pagbagsak. Ang karma na matagal nang hinihiling ng lahat ay sa wakas ay dumating na sa kaniyang pintuan. Tumakbo si Annie patungo sa kinalalagyan ng kaniyang ina. Lumuhod siya sa tabi ng wheelchair ni Nanay Elena at niyakap ito ng mahigpit. Ang amoy ng kaniyang ina, ang amoy ng pag-asa at kaligtasan ay nagpabuhos sa kaniyang mga luha na tila isang dam na bumigay. Nay, ligtas na po tayo. Wala na pong mananakit sa atin. Bulong ni Annie sa gitna ng kaniyang mga hikbi. Hinaplos ni Nanay Elena ang buhok ng anak. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig pa rin, ngunit puno ng pagmamahal.
Patawarin mo ako, anak. Dahil sa akin ay kailangan mong dumanas ng ganitong hirap. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad, Nay. Lahat ay gagawin ko para sa inyo. Sagot ni Annie habang idinidikit ang kaniyang noo sa kamay ng ina. Lumapit si Ethan sa kanila. Ang kaniyang presensya ay tila isang anino na nagbibigay ng proteksyon. Dahan-dahan, siyang lumuhod sa tapat ni Annie at ni Nanay Elena, isang kilos na nagpatahimik sa buong silid. Ang bilyonaryong kailanman ay hindi yumukod sa kahit sino, ay ngayon ay nakaluhod sa harap ng dalawang babaeng kaniyang itinuring na walang halaga nun. Nanay Elena, patawad po sa lahat ng kapabayaan ko. Ang tapat na wika ni Ethan. Mula ngayon, hindi niyo na kailanman mararanasan ang mawalay sa inyong anak. Ang mansyong ito ay magiging tahanan niyo hanggat gusto niyo. Tumingin si Annie kay Ethan at sa gitna ng kanyang mga luha, nakakita siya ng isang bagong liwanag sa mga mata ng lalaki. Ang crucible of rivalry ay natapos na at ang katarungan ay naibigay na sa mga taong tunay na nagmamahal. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, alam ni Annie na may mga sugat pa ring kailangang hilumin. Habang dahan-dahang inaalalayan ni Ethan si Annie para tumayo, naramdaman nila ang isang kakaibang katahimikan na bumalot sa mansyon. Ang bawat sulok na dati ay puno ng intriga ay tila nalinis na ng katotohanan. Ngunit bago matapos ang gabi, isang huling dokumento ang inabot ni Lola Remedios kay Ethan. May isa pang bagay na kailangan mong malaman, Ethan. Wika ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng misteryo. Ang pag-aari ni Annie sa kumpanya ay hindi lamang basta mana. Ito ay may kaakibat na isang kondisyon na nakasulat sa orihinal na kasunduan ng inyong mga ama. Nang basahin ni Ethan ang huling pahina, ang kanyang mga mata ay tila nagulat at ang kanyang tingin ay muling bumalik kay Annie. Isang lihim na nakatago sa loob ng mahabang panahon ang tila nakatakdang magpabago muli sa kanilang bukas. Ang bawat bulaklak sa hardin na ito ay tila humihinga na ng maluwag dahil ang dilim na dating bumabalot sa bawat talulot ay tuluyan ng pinalis ng sinag ng bagong umaga. Nakatayo si Annie sa gitna ng hardin ng mansyong Whitmore, suot ang isang simpleng puting bestido na tila sumasalamin sa kanyang payapang kalooban. Ang amoy ng mga sariwang rosas at ang banayad na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanyang balat. Isang pakiramdam na malayo sa hapdi ng ulan at putik na kaniyang dinanas. Wala na ang unipormeng naging saksi sa kaniyang pagdurusa. Ngayon, siya ay nakatayo sa kaniyang sariling lupa bilang isang babaeng may dangal at ari-arian. Sa di kalayuan, nakaupo si Nanay Elena sa isang gazebo kasama si Lola Remedios. Ang tunog ng kanilang mahinang tawanan at ang kalansing ng mga tasa ng tsaa ay tila isang matamis na musika sa pandinig ni Annie. Ang kanyang ina ay may kulay na sa mga pisngi at ang kaniyang mga mata ay hindi na bakas ng takot kundi ng pasasalamat. Dahan-dahang lumapit si Ethan. Ang kaniyang mga hakbang sa damuhan ay halos hindi naririnig, ngunit ramdam ni Annie ang presensya nito. Ang benda sa braso ni Ethan ay tinanggal na, ngunit ang peklat na iniwan nito ay mananatiling paalaala ng kaniyang sakripisyo. Ang ganda ng hardin ngayon, hindi ba? Ang malumanay na wika ni Ethan habang tumatabi kay Annie. Ang kaniyang boses ay wala ng bakas ng lamig, kundi puno ng isang init na tila dahan-dahang tumutunaw sa huling piraso ng pader sa puso ni Annie. Opo, Sir Ethan. Parang kailan lang ang lugar na ito ay puno ng mga lihim at takot, sagot ni Annie habang nakatingin sa malayo. Annie, tinawag kita rito para sabihin ang tungkol sa kondisyong nakasulat sa kasunduan ng ating mga ama, wika ni Ethan habang kinukuha ang kamay ni Annie. Ang hawak na yon ay hindi mahigpit, kundi puno ng paggalang. Ang hiling nila ay ang pagsasama ng ating mga pamilya para mapangalagaan ang legacy ng kumpanya. Ngunit gusto kong malaman mo na kahit wala ang kasunduang iyon,
hindi magbabago ang nararamdaman ko. Tumingin si Annie ng diretso sa mga mata ni Ethan. Nakita niya ang katapatan, ang pagsisisi, at ang isang pangakong hindi na muling mababali. Sir Ethan, ang yaman at ang shares ay hindi mahalaga sa akin. Ang gusto ko lang ay ang katahimikan para sa aking ina at ang katarungan para sa aking ama. Alam ko, Annie, at ibinigay mo na ang lahat ng iyon sa amin. Lumuhod si Ethan ng dahan-dahan sa harap ni Annie, isang kilos na nagpabilis sa pintig ng puso ng dalaga. Naglabas siya ng isang maliit na pelos na kahon, ngunit sa loob nito ay hindi isang mamahaling brilyante, kundi ang maliit na butones mula sa uniforme ni Annie na kaniyang itinago. Ang butones na ito ay paalaala sa akin ng iyong katapatan sa gitna ng aking pagkabulag. Hindi ko maibabalik ang bawat luhang idinisgrasya mo, pero maaari kong ialay ang bawat bukas ko para punasan ang mga susunod pa. Ang bawat salita ni Ethan ay tila isang golden moment na nagpapatigil sa mundo. Ang mga mata ni Annie ay muling napuno ng luha, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Isang slow burn na pag-ibig ang sa wakas ay naging isang maliwanag na apoy sa gitna ng hardin. Handa ka na bang maging reyna ng aking buhay, Annie? Hindi bilang isang utusan, hindi bilang isang katuwang sa negosyo, kundi bilang babaeng tanging may hawak ng aking puso? Ang tanong ni Ethan, ang kaniyang boses ay nanginginig sa kaba at pag-asa. Dahan-dahang tumango si Annie. Ang kaniyang ngiti ay tila isang bulaklak na tuluyang bumukadkad sa ilalim ng sikat ng araw. Inalalayan siya ni Ethan para tumayo at niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pangako ng proteksyon at pagmamahal. Mula sa gazebo, pinapanood sila ni Nanay Elena at Lola Remedios nang may ngiti sa kanilang mga labi. Ang justice ay naisagawa na. Ang hiya ay napalitan na ng puri at ang pag-asa ay tuluyan ng nanahan sa mansyong Whitmore. Ngunit habang sila ay nagdiriwang, isang huling anino ng nakaraan ang tila dahan-dahang lumalayo. Ang balita tungkol sa huling kinahinatnan ni Victoria sa loob ng kulungan ay tila huling pahina ng isang madilim na kabanata na ayaw na nilang balikan. Isang tanong na lamang ang natitira. Paano ba tunay na maghilom ang isang pusong dumanas ng matinding kawalang katarungan? Ang bawat pilat ng kahapon ay naging bahagi na ng aming kwento, hindi upang saktan kami muli, kundi upang ipaalala na ang pinakamadilim na gabi ay natatalo ng kahit na pinakamaliit na kislap ng katapatan. Lumipas ang isang taon mula nang ang mansyong Whitmore ay nabalot ng iskandalo at pait. Ngayon, ang mga pasilyong dati ay puno ng malamig na hangin at mga bulungan ng pagtataksil ay dinadaluyan na ng liwanag at tunog ng masayang tawanan. Ang mga dating madidilim na sulok ay napuno na ng mga sariwang bulaklak mula sa probinsya, isang paalaala na ang tunay na kagandahan ay hindi nakukuha sa ginto, kundi sa pag-aalaga ng may puso. Sa isang malamig at masukal na silid sa loob ng pambansang bilangguan, nakaupo si Victoria sa isang matigas na bangko. Ang kaniyang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng mga brilyante ay magaspang na ngayon at puno ng sugat mula sa pagtatrabaho sa loob ng piitan. Sa tuwing nakakarinig siya ng tunog ng susi ng rehas, naalala niya ang bawat pagkakataong minaltrato niya si Annie. Ang kaniyang karma ay hindi lamang ang pagkawala ng yaman, kundi ang araw-araw na pagharap sa sarili niyang anino sa gitna ng katahimikan. Wala na ang kaniyang mga kaibigang sosyal, wala na ang kaniyang kapangyarihan, tanging ang pagsisising huli na ang kaniyang kasama sa bawat paglubog ng araw. Samantala, sa hardin ng mansyon, nakaupo si Nanay Elena sa isang bagong gawang duyan. Ang kaniyang pisngi ay mapula na at ang kaniyang bawat paghinga ay malalim at payapa. Sa tabi niya, nakaupo si Lola Remedios, hawak ang isang album ng mga lumang larawan.
Ang dalawang matanda ay tila naging magkapatid sa turingan, pinag-uugnay ng pagmamahal sa kanilang mga apo at sa kapayapaang sa wakas ay nakamit na nila. Ang tunog ng kanilang mahinang kwentuhan ay tila isang himig na nagpapatahimik sa buong paligid. Dahan-dahang lumapit si Ethan kay Annie, na kasalukuyang nagdidilig ng mga halaman. Isinukbit ni Ethan ang kanyang braso sa baywang ng asawa at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. You know, Annie, sometimes I still look at that button I kept. Bulong ni Ethan. Ang kanyang boses ay puno ng pagsamba. It reminds me that I almost lost my soul, if not for the bravest girl I've ever known. Humarap si Annie kay Ethan. Ang kaniyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw. Nakalimutan ko na ang hapdi ng nakaraan, Ethan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Napatawad ko na ang lahat. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. I love you, Mrs. Whitmore. Wika ni Ethan bago idampi ang kanyang mga labi sa noo ni Annie. Isang halik na puno ng pangako, respeto at wagas na pag-ibig. Ang kwento ni Annie ay hindi lamang tungkol sa isang katulong na naging mayaman. Ito ay isang paalaala sa ating lahat na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa laki ng bank account o sa taas ng pinag-aralan. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa lakas ng loob na sabihin ang totoo kahit na ang buong mundo ay laban sa iyo. Na ang katarungan ay maaring magtagal, ngunit kailanman ay hindi ito natutulog. At sa huli, ang utang na loob na pinakamahalaga ay ang utang natin sa ating sarili, ang pananatiling mabuting tao sa kabila ng kalupitan ng mundo. Ang mansyong Whitmore ay hindi na lamang isang bahay ng mga bilyonaryo. Ito ay naging isang tahanan, isang santuwaryo kung saan ang bawat tao, anuman ang antas sa buhay, ay kinikilala at pinahahalagahan. Doon, sa ilalim ng asul na langit, ang pag-asa ay tila isang bulaklak na kailanman ay hindi na malalanta.